Open nyo lang yung Google search sa cellphone ninyo. Dito sa may search, i-search nyo lang yung PhilHealth website. Ito na yung website ni PhilHealth. Click lang natin yan. Ayan, dito makikita nyo na agad yung online services. Click lang natin yung online services. So, dito makikita nyo na agad yung register or login. Click natin yan. So, dito kailangan may PhilHealth account na kayo. So, kung wala kayong PhilHealth account, mag-register muna kayo. So, para sa tutorial for the PhilHealth registration, so meron ako niyan. Search nyo lang sa YouTube, how to register PhilHealth online. Lalabas na dyan yung mga tutorial ko. So, ngayon, dito, pag once na may account na kayo sa PhilHealth, lagay nyo lang yung PhilHealth number ninyo. Next is your password. Then, kung anong nakalagay na number dito, yan yung ilagay nyo dito. Then, after nyan, click nyo na itong login. Ayan, nakapag-login na tayo. So, dito, click lang natin to. Then, kailangan lang natin ma-desktop site siya para mas maganda at tingnan or ma-view natin ng maayos yung mga records natin. So, click lang natin tong my box. So, dito, click lang natin to. Then, click lang natin tong amendment request. Click natin yan. So, dito guys, dito na agad nyo makita lahat ng information ninyo. So, kung halimbawa may i-update pa kayo dito, so, i-update nyo lang. Pag once na magpa-update kayo ng inyong beneficiaries or dependent kay PhilHealth, pwede nyo na din isabay yung gusto nyong ipa-update pa dito. So, dito, pwede nyo mapa-update yung mother's maiden name ninyo. Kung may asawa na kayo, update nyo na din. So, dito, pag once na ipa-change nyo yung inyong civil status, so, click nyo lang tong edit. Then, click nyo lang tong civil status. After nyan, hanapin nyo dito yung spouse name. So, under ng spouse name, click nyo lang tong edit. So, lagay nyo lang yung apelyido ng asawa ninyo, pangalan niya, middle name niya, at saka kung may name extension. Click nyo na itong next. Then, click nyo lang yes. Ayan, dito nyo na i-change yung inyong dependent or beneficiaries. So, dito, kung halimbawa gusto nyo nang i-update, click nyo lang tong update. Pag click nyo yung update, pwede nyo ibaguhin yung pangalan. Pwede nyo baguhin yung relationship, last name, first name, at lahat pa man ng mga information na nakalagay dito. So, tama naman yan, kaya click natin tong cancel. So, ngayon, pag once na mag-add kayo ng beneficiary or dependent ninyo, click nyo lang tong add dependent. So, dito, pag mononame siya, so, click nyo tong may box ng mononame. Pag no middle name naman siya, so, click nyo tong box ng no middle name para hindi na kayo hanapan. Then, relationship, click natin yung relationship. Ayan. So, ito lang yung pwede nyong ilagay na dependent dito. So, halimbawa, anak nyong babae, ayan, daughter. So, lagay nyo lang dito kung ano yung apelyido niya, pangalan niya, middle name niya, at kung may name extension, lagyan nyo. Pero kung wala, skip nyo lang. Then, kung kailan yung date of birth niya, kailan siya pinanganak, at kung ano yung nationality niya at disability niya. So, kung wala naman siyang disability, so, dapat nakanan lang. Pero kung halimbawa meron, click nyo lang yan. Ayan, kung halimbawa acquired or congenital, so yun yung piliin nyo lang. Then, click nyo tong save. After nyo ito ma-save, click nyo na itong next.
Then, click yes. So, dito, take note. Ayan. So, para ma-process nila yung inyong pina-update dito, kailangan yung mag-submit ng requirements. Kung hindi kayo makapagpasa or mali yung requirements na maipasa ninyo dito, automatic ito ay rejected. Then, take note na ang file types must be one of the following. So, kailangan naka JPEG or kaya JPG or PNG or PDF file. Then, dapat hindi din lalagpas sa file size na 2 MB. So, pag once na naka 2 MB pataas yan, so hindi nyo ito ma-submit. So, paano magpababa ng MB? So, meron akong tutorial niyan guys. Sa YouTube, isearch nyo lang MB to KB, Jubes Vlog. Lalabas na dyan ang tutorial ko kung paano pababain yung file size ng inyong mga requirements like picture. So, then nakalagay dito, halimbawa yung requirements ninyo is 2 pages. So, gumamit kayo ng PDF. So, kailangan nyo ito ma-convert para pag-isahin yung dalawang picture. Kaya, kailangan nyo mag-convert into PDF file. So, ngayon, ito yung requirements. Pinakaunang ID or requirements, kailangan ng primary valid ID. So, click natin yung choose file. Click files. Then, hanapin natin yung ating valid ID dito. So, halimbawa, ito na yung ating valid ID. Click nyo lang. Ayan, nai-attach na natin yung ating valid ID. Next is the supporting documents. Click lang natin tong select document type. Ayan, so halimbawa kung ano yung inyong pinapa-update, so yun din yung supporting documents na i-upload nyo dito. So sa akin, ang pina-update ko is yung contact information ko. So click na natin yung driver's license. So pwede na yan as supporting documents. Ngayon, click natin yung choose file. Click files. Hanapin natin yung ating driver's license. Ayan, nai-attach na natin. Next naman is optional. So, pwedeng lagyan, pwedeng hindi lagyan. Click natin yung select document type. Ayan, so ganun din, mga IDs din. Pag halimbawa naman, kung ano yung applicable sa inyo dito na pinapa-change ninyo, so yun din yung ID or supporting documents na i-attach nyo dito. So, dito, halimbawa, pinatanggal nyo yung as dependent yung asawa ninyo. So, ang requirements nun is annulment paper. So, pwede din yung hindi natin lagyan, guys. So, dahil optional lamang yan, so, hindi na natin siya lagyan. Ngayon, click na natin yung submit. Dito, bago kayo mag-submit, so, make it sure lang na tama yung na-attach ninyo. Again, dito sa unang requirements is dapat so, nag-selfie kayo na hawak nyo yung driver's license ninyo. Again, dito sa pinakaunang requirements na isasubmit ninyo, dapat hawak nyo yung ID na pinili nyo dito, hawak nyo. So, nag-selfie kayo. Pangalawa naman is yung picture na ng ID ninyo. Then, sa pangatlo, optional lamang ito kung halimbawa, depende sa inyong pinapa-update. Guys, take note na dapat yung na-attach ninyong mga requirements dito is hindi malabo, klarong-klaro, colored, at maganda ang pagka-picture, walang anino, or kaya hindi nababasa dahil sa sobrang labo, so hindi pwede yung ganon. Dapat klarong-klaro. Then, sure na kayo sa requirements na na-attach ninyo dito, click nyo na itong submit.